Sa panahon ng teknolohiya, tayo'y patuloy na nagtatanong, ano nga ba ang katotohanan sa mga di maipaliwanag na misteryo at mga kwentong hindi nalutas kaya patuloy na gumugulo sa ating mga isipan? Samahan ninyo kaming sumilip sa mga lihim ng nakaraan at tuklasin ang mga misteryong nakapaloob dito. Halika at maglakbay sa mundong puno ng kakaibang hiwaga at kababalaghan. Welcome to Mystery PH. Episode 3, ang Yamashita Treasure at ang involvement ng Marcoses. Ang Yamashita Treasure, na sinasabing binubuo ng ginto at mahahalagang ari-arian na ninakaw ng hukbong imperial ng Hapon noong World War II, ay naging paksa ng spekulasyon, paghahanap ng kayamanan, at legal na laban sa loob ng mga dekada. Ang pakikilahok ng pamilya Marcos, lalo na ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ng Pilipinas, ay nagdagdag ng mga layer ng politikal na intriga at kontrobersya sa alamat. Narito ang isang detalyadong kronolohikal na ulat na sumasaliksik sa mga pinagmulan, ang pag-uugnay ng mga Marcos, at ang patuloy na misteryo. Si General Tomoyuki Yamashita, na nagpapatakbo sa mga puwersa ng Hapon sa Pilipinas, ay sabi-sabing nag-organisa at nagtago ng malalaking halaga ng kayamanan na ninakaw mula sa Timog Silangang Asya noong World War II. Sinasabing ang kayamanan, nakatago sa iba't ibang mga lokasyon sa Pilipinas, ay naglalaman ng mga baras ng ginto, alahas, at mga mahalagang artifacts. Sa pagtatapos ng digmaan at ang pagkahuli kay Yamashita noong 1946, ang eksaktong lokasyon ng nakatagong kayamanan ay pinagmulan ng matinding spekulasyon at misteryo. Naglabas ng iba't ibang mga mapa at dokumento sa mga sumunod na taon, ngunit walang nagbibigay ng ebidensya kung nasaan na ang mga lokasyon ng kayamanan. Si Ferdinand Marcos ay naging Pangulo ng Pilipinas noong 1965. Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, iniuugnay si Marcos sa mga pagsisikap upang muling makuha ang kayamanan ni Yamashita upang gamitin ito bilang isang lihim na pinansyal na ari-arian upang suportahan ang kanyang rehimen at personal na yaman. Isang Pilipinong treasure hunter na nagngangalang Rogelio Rojas ang nagsasabing natuklasan niya ang isang bahagi ng kayamanan ni Yamashita, kabilang ang isang gintong Buddha at mga baras ng ginto, sa isang kuweba sa Baguio City. Ang pagdiskubre ni Rojas ay naging isang mahalagang pangyayari, na nag-uugnay sa mga Marcos ng direkta sa paghahanap ng kayamanan. Matapos mailantad ni Rojas ang kanyang pagdiskubre, sinasabing hinuli ito ng mga militar, at ang kanyang kayamanan ay kinumpiska. Inakusahan ni Rojas si Ferdinand Marcos at ang kanyang mga kaalyado sa pag-oorganisa ng pangingikil. Ang pangyayari ay humantong sa mga dekada ng mga legal na laban at mas maraming spekulasyon tungkol sa lawak ng kayamanan. Sa ilalim ng batas militar, sinasabing pinalakas ni Marcos ang mga pagsisikap upang hanapin at protektahan ang kayamanan ni Yamashita, sa paggamit ng isang network ng mga mangangaso ng kayamanan at mga tauhan ng militar. Ang kwento ni Rojas at ng gintong Buddha ay naging simbolo ng kasakiman at katarantaduhan ng rehimen ni Marcos. Ang pamilya Marcos ay tinanggal sa kapangyarihan sa panahon ng Rebolusyon ng Lakas ng Bayan. Sila ay tumakas sa Hawaii, na iniwan ang mga alingawngaw at mga alegasyon tungkol sa kanilang pinundar na kayamanan, na isang bahagi ng ito ay iniuugnay sa kayamanan ni Yamashita. Naghain si Rogelio Rojas ng demanda laban kay Ferdinand Marcos at sa kanyang yaman sa isang korte sa USA, na humihingi ng kabayaran para sa kinumpiskang kayamanan. Noong 1996, isang hukuman sa Hawaii ang nagpasyang pabor kay Rojas, na nagkakaloob sa kanya ng mahalagang hatol, bagaman ang hatol ay hinaharap ng maraming apela at hamon. Patuloy ang interes sa kayamanan ni Yamashita, na may mga bagong henerasyon ng mga treasure hunters na gumagamit ng modernong teknolohiya upang maghanap ng alamat na yaman. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay paminsan-minsang nag-i-isyu ng mga pahintulot para sa pangingisda ng kayamanan, ngunit ang mga mahalagang natuklasan ay nananatiling mahirap makamtan. Ang pamilya Marcos, kasama si Bongbong Marcos ay nakabalik ng Malacanang bilang presidente.
Ang mga haka-haka tungkol sa yaman ng pamilya, kasama ang mga pinag-uusapan na koneksyon sa Yamashita's treasures, ay patuloy na naging paksa ng interes at kontrobersya. Ang kayamanan ay nananatiling isang simbolo ng mga misteryo at alamat ng World War II at ng rehimen ni Marcos, ngunit patuloy na hindi napapatunayan. Nasaan na nga ba ang Yamashita treasure? Maraming salamat sa panunood, ka-misteryo. Hanggang sa susunod na kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat.